Yun. So, hi guys. Ngayon, ang lesson natin for today is yung lecture na singly reinforced beam or SRB. Ang SRB po ay under ng uh, tawag dito, USD. So, USD means ultimate strength design. Ayan. So, sa ultimate strength design, gumagamit dito ng load factors and reduction factors. So, ang mean nito, kunyari, merong load. So, gumagamit tayo ng load factors dito. Ito siya, 1.2 dead load plus 1.6 live load. If I'm not mistaken, sa working stress design is dead load plus live load lang. Pagdating sa ultimate strength design, nagkakaroon na siya ng load factors which is itong 1.2 at 1.6. Okay? So, merong tatlong design principles ang singly reinforced design. First, pwede ba type ko na lang? Type natin dito. So, merong under reinforced, merong balance condition, meron ding over reinforced. Ayan siya. Move natin dito. Okay. So, dito sa under reinforced, dito sa under reinforced, sinasabi na steel will fail first. Steel will fail first. Ganyan siya sa under reinforced. Pagdating sa balance condition, sabay na to since balance nga, which it means that steel and concrete will fail at the same time. At the same time. Itong design na to is economical. Economical siya since walang masasayang na material, sabay siyang masisira. Dito naman, sa under reinforced, syempre, kapag naman steel yung unang nasisira, hindi mo naman nakikita kasi syempre sarado sa ano siya, nasa loob siya ng concrete. So, steel will fail first. Ito daw ay mas safe. Okay? Kumbaga, syempre, hindi lang economical lang kailangan natin. Kailangan din natin ng safety. And dito siya pumapasok sa under-reinforced. Sa over-reinforced naman, dito naman, ang unang nag-fail ay concrete. Concrete fails first. Okay? So dito, sabi ko nga dito sa under-reinforced, sa steel yung unang nasisira, which means steel yields. Okay? So dito naman, steel does not yield. Steel does not yield. Ayun. So, yun nga. Ang karamihan na gusto sa design natin is economical nga. Pero, hindi lang naman economical ang need. Siyempre, kailangan din natin ng safety since sa structural tayo. So, sa SRB, para ma-reach yun, may tinatawag tayong
which is yung area ng steel over yung B tsaka D, depth, effective depth. And it states that greater than siya ng rho minimum and less than siya ng rho balance. Pero hindi na pinapaabot hanggang rho balance. So ang ginagawa dito, ayan, hindi na rho balance, pinapaabot na lang hanggang rho max. Tapos ang rho balance is, rho max is less than rho balance. Hindi na ka pinapaabot sa rho balance. Okay? So, next, ano bang rho mean? So, rho mean, meron kang dalawang formula dyan. Isang 1.4 over Fy. Yan. 1.4 over Fy. And yung isa is yung square root ng Fc prime over 4 Fy. So, side note natin dito, sa rho mean, pag daw ang Fc prime mo ay greater than 31.36, ito ang gamitin. Pero kapag ang Fc prime naman ay less than 31.36, 1.4 Fy. Tapos dito naman sa rho mean, syempre gamitin mo both, di ba? Ang gagawin mo lang dito is to choose larger value pagdating dyan. Okay? So, yun nga, meron tayong rho, which is yung area ng steel over base tsaka depth. Ano next? Rho max. Sa rho max, ang formula nito ay 0.85 Fc prime over Fy times beta 1 3 over 7. Tapos, ang rho balance naman ay 0.85 Fc prime Fy times beta 1 600 over 600 plus Fy. Okay? Pwede pag-usapan dito. Yung beta 1. Okay. So, yung beta 1 natin, beta 1 yan 1. Beta 1. So, ang sabi daw sa beta 1, pag daw ang Fc prime natin is less than equal 28 megapascal, ang gagamitin natin beta 1 is 0.85. Pero kapag ang Fc prime naman natin is greater than 28 megapascal, isosolve mo na yung beta 1, which is ito yung formula, 0.85 minus 0.05 tapos times Fc prime minus 28 7. Yan. Tapos kaya ang sinabi ko dito, if Fc prime is less than equal 28, kasi kapag kunyari nag-equal ang dito, kunyari Fc prime is greater than 28, diba? Hindi ko nilagay ng equal, pero paano kapag 28 niya rin yan? Pag naging 28 yan, diba 28 minus 28, 0. Babalik lang din siya sa 0.85 dito. Okay? Then, meron dyan allowed beta. Meron tayong minimum yan. Okay? So, ang minimum ng beta is greater than or equal 0.65. So, kunwari, bumaba yung na-solve mong beta ng 0.65, so 0.60. Ang gagamitin pa rin natin is 0.65. Okay? Next, ano tayo? Papakita ko yung diagram. Okay. Ano ba shapes pwede? Ito lang mayroon rectangle. So, drawing tayo ng beam. Tapos, let's say na ito ang
neutral axis natin. Tapos ito, syempre may bakal ka dito so under tension nga. Kapag simply supported, syempre ito ay compression, ito ay tension. So anything above the neutral axis is compression. Tapos neutral axis yan. Okay? So anything above the neutral axis is under compression, and under neutral axis is always tension pag simply supported. Okay? Then, i-project lang natin to. Gagawa tayo ng diagram. So, neutral axis. Tapos hanggang dito lang ang stress diagram natin para hindi ka naabot dun sa pinakababa. Hanggang baka lang tayo. Okay? Sasabihin ko pa rin pala na ito, tawag dito, mula dyan hanggang taas is yung effective depth. Okay? Tapos itong buo, B, base. Ito basta para hindi kayo malito, compression, tapos ito tension. Okay? So, dito, ang unang stress diagram is parabolic. Ganyan kasi siya ng compression. So, ito yung compression natin, no? So, ito yung tension natin. Tapos, ito daw, sa pinakataas, ay 0.85. Ay, hindi. Hindi yan 0.85. Sorry, guys. Ano yan? FC prime. Yan. So, since mahirap hanapin ang volume dito, mahirap hanapin ang volume ng parabolic na sa compression, gumawa sila ng equivalent stress diagram. Pero hindi na siya hanggang sagad ng neutral axis. Hanggang dito na lang siya. Okay? Ayan siya. So, ito na ay 0.85 na FC prime. Tapos, ang height daw nito is yung A. Ay, pangit pala lagay yan dyan. Saan ba maganda? Ito na lang lagay. Ito daw ay A. Tapos, ito, neutral axis ng compression natin is ito. Ito, tawag sa A is compression block. Tapos, dito naman is yung tension. Ang tension, ASFY. So, area steel times yung yield strength ng steel. Yun. So, ano pa ba? Yan, dyan pala, may makakuha tayong mga formula. Okay? So, sulat ko lang na ang A is I equivalent rectangular stress block. O kaya depth ng compression block. Okay? Then, ano pa? May makakuha tayong mga formula dyan. So, ang C, kapag kasi inano natin to, ayan, hanggang dyan. Ito na ay area ng concrete. So, since volume ang hinahanap natin sa compression ay 0.85, may FC prime ka, tas yung area ng concrete. So, madalas sinusulat natin ito na 0.85, FC prime, tapos, di ba nga ito B, tas ito A, di A times B. Ayun lang siya. So, sa tension naman, yun nga AS FY. Okay? So, pag nag-moment naman ako dyan, let's say nag-moment ako sa compression. Yan, moment ako sa compression. Kunyari yan, moment ako dyan. Ay, ito pa pala. Bago tayo mag-moment, ito muna. Wait lang, lagyan ko na ito. Di ba ang buong to, depth. So, ito naman, ito, A over 2, di ba? Kasi, nasa neutral axis siya ng area ng concrete natin dito, which is yung depth ng compression block. A over 2 to. So,
That means, ito, pag dyan, ano na lang yan? D minus, pangit saan mo pwede ilagay ito? Na hindi mukhang makalat. Hindi, bala na. D minus A over 2. Ayan siya. Yan, malinaw. Mas. So, pag nag-moment ako from compression to tension, may makukuha tayo dyan na nominal moment, which is T D minus A over 2. So, kapag sa tension naman ako nang galing, nag-moment, makukuha ko ay compression D minus A over 2. Ang tawag dito sa MN, nominal moment. Ayan siya, nominal moment. Ano pa ba pinapag-usapan natin dyan? Ayun. Kapag may nominal moment ka na, pwede mo na kasi makuha dyan yung ultimate moment. So, paano ba kinukuha ang ultimate moment? I-reduce mo lang ang nominal moment by its reduction factor. So, ano ba mga reduction factor natin? So, ito. Diyan sa phi na yan, tawag dyan, reduction factor. Yung beta 1 kanina, tawag doon, correction factor. Okay? So, sa reduction factor natin, pag nagbe-base kasi tayo dyan sa FS natin para malaman natin kung ano yung magiging reduction factor natin. Depende kasi yan kung tension control, compression control, transition, gano'n. So, kapag 0.90 ito siya, 0.90, tawag dyan, flexure. So, kapag flexure, it states that it is tension control. Okay? Pag naman ang reduction factor natin ay nasa 0.65, ano naman to? Compression control. Tapos, meron pa isa. Ito naman, 0.75. Shear and torsion. Shear and torsion. Pero, bihira naman daw ibigay. Kaya minsan hindi ko na inaalala. Pero, wala namang mawawala kapag inalala nyo. Okay? So, banggitin ko lang na ang FC prime ay compressive yan. Compressive strength at 100%. So, yung concrete niya, cured na talaga. Tapos yung FY naman is reinforced. Reinforced steel. Yun yung nakalagay sa ano natin. Yung yield strength na, kaya siya yield strength ng steel. So, ano ko lang, sa 2010 NSCP, ang FY daw natin na ginagamit dyan ay 275 megapascals. Sa 2015, yung ngayon, na ginagamit pa rin natin, ang FY dyan, 280 na megapascal. So, ito, yan, FY na yan, stirrups. Stirrups yan. So, FYH or FYT. Next is yung sa rebars naman. Paano kapag sa rebars na yield strength naman? So, noong 2010, meron tayong 415 megapascals. Tapos, sa 2015, meron tayong 420 megapascal. Pansin nyo yung yield strength natin, nagdadagdag lang ng tig 5. Yung 275, 280, 415, 420. So, itong mga to, nagagamit to pag rebars. Ayan. So, rebars. Ano pa ba?
Ano pang pwedeng pag-usapan? Wala naman na pagdating dito. Okay, no? Wala naman. So, dito tayo. So, since ito... Ay, mali. So, ito. Equivalent stress diagram. Ito, stress diagram. Dito tayo naman. Sa strain. Strain. So, angat lang ako dyan. Kanan ako dito. Connect ko sa neutral axis. Pag sa neutral axis, ginagawa ko. Hindi ko kinoconnect ng gusto. Ano lang. Para lang umabot sa bakal. Okay. So, dito is yung strain ng steel. Makasolve natin ang strain ng steel sa ito, Fs over yung elasticity ng steel. So, since ito naman, Fs, syempre unang assumption natin is hindi nga nag-yield yung steel. So, ang ginagamit natin una is yung Fyes. So, dito naman, yung strain naman ng concrete, laging 0.03. So, ang height nito, since compression tayo, is ito. Okay? Kasi ito naman, D minus C. Bakit D minus C? Di ba nga ito? Ayan, kung kita yung cursor ko, itong buo mula ibabaw ng beam hanggang doon sa bakal is effective depth. So, effective depth minus C lang. Okay? So, ang nangyayari dyan, drawing ko ulit. Ang nangyayari dyan, so, ito yung neutral axis natin. Neutral axis, tapos ito, strain ng concrete, strain ng steel, over module elasticity, Fy, elasticity ng steel. Yan. So, kapag kasi ano ka dyan, parang ratio and prop, ano ba yun? And, ang makukuha mo kasi dito, since, ayun nga, triangle siya, 0.03 over C. Ito yung C. Tapos, yun doon naman sa kabila, since Fy over, sabihin na lang natin ito, Es. Tapos ito, D minus C. Ito yung D minus C. D minus C. Eh, di ba ang Es, E, Fy over, yan. Yan lang mga kailangan natin tandaan dyan. So, ang Fs natin, kapag, ayan, Fs, 0.003, tapos yung elasticity ng steel, D minus C over C, nire-arrange natin. Eh, di ba nga, ang Es natin, ng steel is 200 GPa. Pag minultiply mo to, ang mangyayari dyan is 600 D over C minus 1. Pero kapag ano talaga, kunyari, 600 D minus C over C, eh since ito naman, di ba C over C, 1. D over C, eh di ginawa ko na lang D over C minus 1. Ito na lang ginagamit ko. For simplicity, tsaka mas madaling matandaan. Okay. So, meron naman, if, ano naman, kunyari, ito, if Fs is less than Fy, use Fs. Pero kapag ang Fs naman ay greater than or equal Fy, therefore use Fy naman. Then, sabihin ko lang na ang Fs, ibig sabihin ng Fs ay actual steel stress. Fy, ano yung Fy? Yield strength. So, ang elasticity ng steel natin is 200 GPa or kapag ginawa mong megapascal yan times 1,000
megapascals. Yan. Yan yung madalas natin ginagamit. Okay, yun lang mga kailangan natin tandaan sa principle ng singly reinforced design. Ano pa bang pwedeng pag-usapan? Ay, meron pa. Yung pag-usapan natin yung about sa reduction factor. So, yan. Meron tayo kasi yung tinatawag dito na, di ba meron tayo strain, meron tayo stress. Basta yan, stress. Tapos, di ba nga meron tayong comp control. Meron tayong transition. Tapos meron din tayong tension control. Pag strain ang basehan natin dito, okay, huwag na kasi madalas naman stress ang ginagamit eh. So tanggalin na natin to. Madalas kasi stress na lang na tingin. So stress na lang tayo So, kapag compression controlled, ang Fs daw ay less than equal Fy. Kapag compression controlled, ito kailangan nyo matandaan. So, ang reduction factor niya kapag naging compression control na siya, 0.65. Okay. Pag sa transition zone naman, ang Fy daw is less than Fs. Therefore, greater than yung Fs sa Fy, pero less than siya ng 1,000. Kunyari, ang Fy ko 415, tapos nakuha ko 500, pero less than 1,000 siya. Transition zone ang ginagamitan natin. Ang gagawin na natin doon is magli-linear interpolation na tayo. Okay? Tapos mamaya tuturo ko sa inyo paano mag-linear interpolate. So sa tension control naman, ang Fs daw is greater than equal 1,000. So anything na nasolve mo actual stress, kapag greater than 1,000, tension control na kagad yun. Since yun nga ang assumption natin palagi, tension control, dapat ganito siya. Okay, so ang reduction factor nito is 0.90. Ayan, makakapag-base ka na sa ganyan. Okay, so next, solve tayo. Teka, wala yung mga ano dito. Okay. Nawala. Bakit nawala? Nawala yung mga guys. Problems. Di bale. Ito na lang. Ito na tayo. Sabi dyan, So, yan. A 6 meter simply supported beam has a cross-section as shown. It is carrying a uniformly distributed load of 25 kilonewtons and a point live load at midspan. Yun, meron na tayong given. Assuming that Fc prime 24 megapascal, yield strength na 415, FYH na 275 megapascals, MPa yan. Area steel na 4 to 20 mm diameter. Which of the following most nearly gives the service point live load? Okay. Ano tayo? Solve natin. Pakita muna natin. So, sabi daw, ayan. Kulang pala yung given ko. No? Dapat dito, given din yung... hindi, pakita na lang natin. Pinakita naman kasi sa figure talaga eh. Sabi daw, ng area ng steel natin is 420 diameter. Okay, so ito yung NA. Tapos, ang given talaga dito guys is 300. So, ang effective depth daw na given ay 400.
ang height niya talaga ay 500. Okay. Tapos meron din daw simply supported na may uniform load. Simply supported na may uniform load. Basta, sabihin na lang natin tumama yan. Ayan, basta ito, simply supported. Tapos ito yung load natin na uniform. So, ang given dito, may uniformly distributed load daw siya na 25 kN per meter. Tapos meron daw point live load sa gitna. Tapos, ang span niya daw ay 6 meters. Okay? Sabi natin. Since nagbigay siya na uniform distributed load, ito, meron siyang binigay na load 25 kilonewtons per meter. Pero wala siyang sinabing point live load. Okay. So, paano to? Di ba nga since distributed load siya, distributed load na uniforms, tas full pa, pwede natin integrate, pero pwede na tayo gumamit ng superposition na WL squared over 8. Ito na yung W natin. Tapos kapag PL, since simply supported, nasa midspan naman siya, PL over 4 ang gagamitin. Okay? Then, ang ginagawa ko una dito, syempre, yung AS una kong tinitingnan. Since 20 diameters, kunin ko na 4 times pi 20 over 4. Alam niyo na yan. So, pi 20 squared over 4 times 4, 400 pi. 400 pi. So, para hindi mo na may isolve mo na kaagad 400 pi. Next, ano pa? Yun, FC prime niya daw is 24 megapascal, di ba? FC prime niya 24 megapascal. 4, which is less than 28 megapascals. Kapag ganyan, di ba nga sabi ko, ang beta 1 agad 0.85. Ayun yung mga unahin nyo kagad bago kayo mismo mag-solve. Okay? Next. Di ba nga, ang ultimate moment natin sa ganyan is 1.2 dead load plus 1.6 live load. So, pwede na natin ilagay na ang 1.2 dead load natin is 25. Ito yon 25 WL, so 6 squared over 8. Plus 1.6. Wala kang P. Unknown siya. Tapos meron kang 6 over 4. So, kapag sinimplify natin to, simplify natin yung 1.2, 25, 6 squared over 8, 135 plus 1.66 over 4, 2.4 P. Yan. Tandaan nyo lang to. Yan. Para makuha natin mamaya mas madali yung point live load niya. Next, gagawin ko C equals T. Ano ba yung C equals T? Diba ang compression natin is 0.85 FC prime, area ng concrete AB, tas ang tension ay ASF5. So, shortcut na ginagawa ko para makuha ka agad yung A. Ginagawa ko lang ASFY over 0.85 FC prime tas B. So, kapag nilagay natin yan, 400 pi 415 0.85 FC prime ko 24. B ko, ano yung B? 300. So, 300.
Makukuha natin yung A. 400 pi 415 0.85 24 300. Nakuha kong A or yung depth ng compression block ay 85.213. 85.213. Maganda dito i-store nyo sa A. Store nyo para sure, para yung lumalabas sa atin pare-pareho. So next, kunin natin yung C. Since A equals to beta 1C, therefore C equals to area depth of compression block over correction factor. So 85.213 over 0.85. Nakuha ko dito ay 100.250746, pero gawin na lang natin 100.251. Store natin sa B. Kailangan natin yan. Okay? So after dyan, wag mo muna syempre, baka kasi wag mo muna isagot to. Baka i-shade mo kaagad eh. Baka mali kasi yung assumption natin. Ang assumption natin dito, Fy, di ba? So that means steel yields to. Diba? So, gawin natin, check muna natin. Ito, actual steel niya. 600 D over C minus 1. So, 600. Ano yung effective depth natin kanina? 400. 400. Tapos meron tayong 100.251 minus 1. Nakuha ko dito 1793.997 megapascal. Since ang nakuha natin Fs, yan, di ba ito ay greater than 1,000. Sabihin, tama yung assumption natin. Therefore, tension control. Ito. No. Tension control dyan. Since alam na natin yung tension control dyan, alam na rin natin yung reduction factor, which is 0.90. Okay? Next. Check na natin ang nominal moment niya. Nominal moment, tas yung reduction factor, di ba? Ang ultimate moment equals to Mn. Since ang Mn natin equals to T times D minus A over 2 or C equals D minus A over 2. Kayo na bahala. So, yan. Solve natin. So, paano ba? T equals to A is Fy. Yan. So, ang Mu natin is 0.90 times area ng steel. Ano ba area ng steel? AS 400 pi. 400 pi to. Tapos, ba't ko dinivide? Times yun. 400 pi. Yan lang, times na lang natin yan. 400 pi times Fy natin na, ano ba Fy? Fy 415. 415. Tapos, D minus A over 2. Depth natin is 400. Minus yung A natin na 85. 213. Over 2. So, makuha mo dito. Nakuha ko dito, 167.
167,744 times 10 raised to 6, or pwede na natin sabihin na 167.744 kilonewton per meter. Yan. Since mu nga is equals to ito, di ba ang mu rin natin is 1.2 dead load plus 1.6 live load. May nakuha na tayong mu. Di ba? Di, equate na lang natin na 167.744 equals to 1. Hindi. Ano na natin to eh. Hindi natin nalagay yan. Ito na lang. 135 plus 2.4 plus P. Para mas madali. 135 plus 2.4 P. Nakuha natin yung P. So, kapag kinikewit natin yan, na makukuha ko ay 13.6433 kilonewtons. Ayun lang siya, guys. Kuha mo na yung point live load niya. Next dito, halos same lang din pero nag-iba yung area ng steel niya. Ang naging area na ng steel nito ay 432 na. Ganun pa rin ang effective depth natin. Kasi ito neutral axis. So, ito syempre ganun pa rin. Meron pa rin. Tapos ito na 25. Ganun pa rin naman siya. Naiba lang yung area ng steel. Okay? So, since alam na nga natin na ito ay 1.2 dead load, 1.6 live load. Ito nga, katulad kanina, 135 plus 2.4 P pa rin. So, ganun pa rin yung beta 1 niya. 0.85 Fy natin. 415. FC prime natin. 24. Yan. Next, yun ulit. Assume natin muna. Assume steel yields. So, paano ba yan? Ayun ulit. C equals T. Ano ba yung C? 0.85 FC prime. Area ng concrete B. So, sa tension, ASFY. Sabi natin yung depth ng compression block. Dito nyo malalaman, sinasabi ko kung bakit wag nyo muna isagot yung depth of compression block na makukuha nyo una kasi baka hindi nga steel yields. So, 0.85 FC prime AB. Bibilisan ko na lang. Ay, may kulang pala tayo dito. 432 na kasi AS natin dito. So, solve natin. 4 times pi 32 squared over 4. Makakuha ko na dyan, area steel ay 1024. 1024 pi. So, yun ilagay natin dito. 1024 pi. Tapos yung Fy natin na 415. 0.85 20. Pipindot ko yung 24. Wala na tong A B lang yan. B natin 300. So makuha ko dito 218.1456. Store nyo. Store nyo sa A. So yun ulit. Compression block over beta 1
218.1456 over 0. 256.6419 B. Store natin sa B. Yun. Tapos, check mo ulit kung tama ba yung ano mo. Yung, kung still yields ba. Kung yung yield ng still natin, kung tension control ba. Check natin. So, Fs D over C minus 1. 600, depth natin na 400, C ko na 256.6419 minus 1. 335.155. So, nakuha natin is less than ng Fy natin, which is 415. So, therefore, ang assumption natin is wrong. Kasi nga, still does not yield. Diba? Wrong assumption. So, ang gagawin natin ngayon, neglect mo na yung buong sinod natin kanina. Neglect, sol, and above. Kasi mali yung assumption mo eh. Assume ka kasi ng assume. Diba? So, gagawin natin dyan, ulit natin. C equals T ulit. Pero, yung T natin, hindi na ASFY. Kasi hindi nga nag-yield eh. Yield, no. Diba? Hindi nga nag-yield eh. So, ang gagamitin na natin is yung AS, FS na. Okay? Yan. So, lagay natin 0.85 FC prime AB AS FS. So, lagay natin yung mga values natin. 0.85 FC prime natin 24. Ito, A lang. B natin 300 equals area na still 1024 pi. Fs. Ano ba yung Fs? Diba, Fs natin 600 D over C minus 1. E di, yun yung lagay mo. Diba? 600 D over. Pero, diba nga, ang C natin is A over beta 1. E di, ito yung lalagay ko. A over beta 1. Tapos yung D ko, ano ba D ko? 400, diba? 400. Tanggalin ko na to. 400 minus 1. Diba? So, ang unknown na lang natin dyan. Ay, hindi. Ito pala. Baka malito ko yung beta 1 natin, diba? 0.85. 0.85. O, yan. Ang unknown na lang natin, A. Hindi, solve natin yung A. Nakuha ko dito, guys. 205.761. Store natin. Okay. Next. May A na tayo. Pwede na tayo mag-FS ulit, di ba? FS. 600. Yung FS kasi, di ba, actual still. So, check natin lagi. Check natin kung tama na ba. 600. 400. Tapos yung A na nakuha natin, 205.761 over yung beta 1 minus 1. Okay? So, makakuha ko dyan. $391.44. 391.44 ay less than 415. Pero, ang assume natin kanina, before tayo mag-neglect, di ba tension still yields. Dito naman, nag-assume tayo na hindi siya mag-yield. Di ba? Since 391 is less than 415, tama na yung assumption natin.
na hindi siya mag-yield. Diba? Still does not yield. So, anong gagamitin natin dito? Since ito ang ano natin, ang nakuha natin. Di ba nga, kapag ang Fs is less than Fy, compression control, katulad nung sa concept na tinuro ko, compression control dyan. Therefore, alam na natin ang reduction factor na gagamitin natin, which is 0.65. Di ba? So, yun. Kunin na natin. Mu, Mn, which is Mn equals to T D minus A over 2. Ayan. Para hindi nyo makalimutan yung mga formula na to, balik lang kayo sa ano, balik kayo sa concept. Okay? So, lagay natin 0.65 reduction factor. Tension natin, ay hindi, compression control to eh. Pero pwede rin naman ito gamitin mo, mag-equals pa rin naman kasi ang assumption natin is equals T. Pero kapag ganyan, si D minus A over 2, pwede rin. So, try natin gamitin compression. 0.65. Tapos, ang compression, di ba? 0.85 FC prime AB. No? So, ayan. 0.85 times FC prime. Kaya natin yung prime. Baka malito kayo eh. No? 24. Tapos, A natin na 204. Ano ba nakuha ko dito? 205. 205.761. 300. Tapos D minus A over 2. D natin is 400. Effective depth 8.761. Solve natin. 0.65, 0.85. 24. 205.7. 400 minus 205.761. So, nakuha ko dito 243.197. 197.438 kilonewtons per meter. Okay? So, since kanina, sabi nga natin, na simply supported siya, tapos may dead load, may live load, plus 1.6 live load. Tapos, ito, nakuha natin, yan diba, MU. Tapos ito ay 135 plus 2.4 P, yung kanina. Since ang MU natin is ito nga, so plug nyo lang yan dito, tapos makuha mo na yung P. Nakuha kong P dyan, 45.082. Ayan, yung point live load. Yun. Next problem, sabi dito ay rectangular concrete beam. Tignan natin natin. Yan. A rectangular concrete beam has a width of 250 mm and a total depth of 450. Total depth ha, hindi effective depth. So buo siya. It is reinforced with a total steel area of 1875. Ayan, may areas din na tayo. Place at an effective of 375. Yan, effective depth. So gawin natin. Ay.
yung neutral axis. Tapos meron daw tayong area still na 1875 mm squared. Tapos meron tayong effective depth na 375. Tapos yung kabuuan daw nito 450. Tapos ang width daw niya 250. Tingnan ko na lang. Ayan. Napag-given, FC prime natin 27.6 tapos Fy 414.7 megapascals. So kapag ganyan, yan, unahin na natin yung beta 1. 'Di ba? Ang ano kasi natin is less than siya ng 28 megapascals. Therefore, 0.85 ang beta 1 natin. Okay? So, assume tayo ulit. So, diyan naman tayo magaling. Assume steel yields. Okay. Yan, assume tayo. O, paano ba yan? Yun ulit. C equals T. Sulat mo ulit dito. Ano ba yun? Para hindi mo makalimutan. Sulat mo ang sulat. O, alam nyo na yan. ASFY. Kunin natin yung depth of the compression block. ASFY over 0.85 FC prime. B na lang to. Area 1875. Fy 414.7 over 0.85 FC prime na 27.6. Tas 250 yung width. No. Kukuha ko dyan is 132.577. Store mo ulit para hindi ka naliligaw. Diba? Next. Kunin natin yung C. Paano ba yung C? Diba? Depth of compression block over yung correction factor. 132.577 over 0.85. Yan. 132.577 over 0.85 is 155.973 B. Store lang. Store lang yan. Tapos yun, check natin ulit yung yield strength niya. Check yield strength. Actual dapat para FS. FS 600 D over C minus 1. So, yan. FS 600. Tapos meron tayong effective depth na 375 over yung C na nakuha natin kanina na 155. 973 minus 1. Makuha ko dito guys ay 842.56. Yun. Tingnan mo yung 842, ano ba FY natin? 414.7, di ba? Ito, yung FY natin ngayon is less than ito. Pero ito, 842 is less than 1,000. Ano tawag dyan? Pag nasa gitna ka ng FY, tapos nasa ano ka ng 1,000. Tawag dyan guys ay transition zone. Ito yung sinasabi ko kanina, magigets nyo kapag tinuro ko na transition. So, yan. Dyan sa transition zone, dito tayo mag-i-interpolate. Tuturo ko na paano mag-interpolate. Ginagawa, may formula rin yan sa pag-i-interpolate. Kasi parang ang gagawin na lang natin, i-calculate na lang natin. Diba? Mod. Tapos, stat. Punta ka ng linear. Okay? Tapos may makikita ka dyan, X, tapos Y. Diba? May makikita kang ganyan. So, sa X, lagay mo yung
Ito, 1,000, tapos 400. Okay? Ito kasi kapag compre. Ito pag 10. Yan. Tapos dito sa Y, ilalagay mo lang kung anong reduction factor nitong mga to. Diba sa tension, 0.90. Tapos ito, kapag compression, 0.65. Tapos, clear. Pindutin mo yung clear. Tapos, lagay mo yung nasolve mong Fs. Saan ba? 842. Ay, clear. Tapos, punta ka ng regression. Ito nga, mod stat 2 linear 1,000 400 0.90 0.90 0.65 tapos clear tapos apps punta ka sa apps clear tapos apps tapos regression 8 yan tapos pinutin mo yung y-hat pag napindot mo yung y-hat 5 yan lagay mo lang yung nakuha mong fs 842.56 so lagay mo lang yung fs kunyari 842.56 y hat bibigyan ka na ng panibagong reduction factor na 0.8344 ito na yung reduction factor natin okay so next ano pa pag-ibig doon? Ayun, nakuha na natin yung depth na compression block natin. Nakuha na natin yung moment capacity reduction factor. Tapos dito daw, determine the safe live load that the beam could carry in additional to a dead load of 20 kN per meter. It has a span of 6 meters. So, okay. Meron daw tayo, lagyan natin number 3. Meron daw tayo 6 meters na span. Tapos meron daw tayong dead load na 20. Okay. So, ang gagawin ko dyan, ano natin na safe live load, di ba? Since safe live load natin, factored load siya na 1.2 dead load plus 1.6 live load. Kailangan natin makuha yung ano niya, yung load kailangan. So, paano ba yun? mu equals to, ito ulit, mn. So, diretso ka na. Meron ka naman na bago eh. RAU. Ayan, meron tayo 0.8344 na reduction factor. Area ng steel natin is 1875. Tapos meron tayo FY na 414.7. Tapos meron tayo ito. D minus A over 2. 3 minus 132.577. So, yun. Pag nakuha na natin yung ultimate moment natin, diba? Ultimate moment natin na 200. 200.29 kilonewton per meter. May point yan dyan. Okay? Since, ano daw siya, dead load na nagkikarry na 20 kilonewtons per meter. Pero hindi natin alam yung live load. Paano natin gagawin yan? So, ang load natin dyan, kasi di ba, live load that the beam could carry, di ba? WL squared over 8. So, may MU tayo na 200.29 equals yung W natin na hindi natin alam. Right? Tapos meron tayong span na 6 squared over 8. Makukuha na natin ngayon yung W. $44.51. Eh, di ba nga, ang sinabi ko dun sa concept na ito, itong strength design is yung load, tapos 1.2. Ito rin yun eh.
1.6 live load. So, meron kang 1.2, meron kang dead load na 20. 1.6, hindi mo alam to. Ito rin yun, di ba? W yung to. So, 44.51 goes to 1.2, 21.6 live load. Live load natin, makuha natin ay 128. Hindi. 12.81 pala. Mali akong basa. 12.81 kilonewton per meter. Yan siya, guys. Kilonewton per meter siya kasi hindi siya point live load. Okay. Dito naka-point live load eh. Naka parang ano kasi yun eh. Kasi, kumbaga ano daw yung live load na kayang i-carry. So, ang inassume ko dito is naka buo yung live load niya na ganyan. Ito yung buong live load niya. Ito rin yung dead load niya. So, ayan. So, kinuha ko muna to. Yung W natin, yung load natin. Ayan, ganyan. Okay? Ano pa ba? So, next problem guys. Ito. Try natin to. Calculate that for the nominal moment capacity of the beam shown below. Assume that the 28th day of the ultimate compressive strength of concrete is 28 megapascals and the yield strength of steel is 414. So, sinabi daw na ang at 100% natin ay 28 megapascals. Tapos, ang yield strength natin ay 414. So, since ito ay equal lang din naman sa 28 MPa, sabihin ko na ng ang beta 1 ko ay 0.85. Okay. So, yan. Sa ganitong problem, hindi, mayroon muna tayo. Assume muna na itong AS muna para 4 times pi 36 squared over 4. 1296 pi para mas maayos. So, yun. Sa mga ganitong problem, paano ba ito? Pwede ba natin i-move? Move natin ito. Ito lang. Ay, hindi siya. Ano ba? Duplicate ko na lang. Dito sa baba. Sa ganitong problem guys, hindi na kasi gagana yung sa paggamit ng pag-solve natin kanina. So, ang ginagawa kasi dito, pagka ganyan, ginagamitan natin ng diagram ulit. So, lagyan na natin ng line para hindi tayo mawala. Lagyan ko lang.